Mayor Micah Vergara. Welcome back mga katropa! Cabanatuan City Mayor Micah Vergara made a surprise visit to SM Mega Center Cabanatuan's grand launching of their Christmas centerpiece right after the opening of the EV charging stations. She expressed her gratitude to SM for their support in the city's development and their prompt response during calamities. Ating napakasipag na mayor ng Cabanatuan, si Mayor Micah Vergara. Mayor Vergara is the top 6 performing mayor in the Philippines. She also took the time to answer questions from the media, showcasing her commitment to transparency and community engagement. Ang Burr months talaga, September pa lang nagsa-start na maglagay ng Christmas tree. So itong mga support ng SM na ganito na napakaganda. Sabi ko first time ko lang makakita na may truck na design. Kaya kasi ko sana sa mama. Eh napakaganda rin. Siyempre, I'm sure ma-appreciate ng mga tinakapanutin. So, ang mall kasi nagiging part, ma'am, siya ng local tourism dito ba? Yes. Talagang isa sa mga pinupuntahan ito. Yung local government naman natin ba, nakikipag-ugnayan ba dito? Kayo sa kanila o sila sa inyo para sa promotion ng tourism? Ganun? Ang SM napaka-active actually. Napaka-active talaga nila. Palaging kinukontak ang city government. And even sa mga tulong, lahat ng talagang palaging nandyan. Kaya kung makikita nyo, pati pag, di ba yung bumagyo, automatic na announcement agad ng SM na pwede kayo dito kung nabaha kayo. So napaka-thankful talaga ng city para doon. Kaya ako nagpunta ngayon, kahit medyo, kumbaga, hindi ko naabutan yung isang part para at least mag-thank you sa ginagawa nila for Cabanatuan. Ma'am, sa part ng LGU, ano naman yung i-expect samantalin na namin to, no? Yung mga activities naman ng LGU ng Cabanatuan for Christmas. Usual activities lang naman, di ba palagi tayo may lights. But to be honest, ang Cabanatuan kasi, kung napapansin nyo sa Plaza Lucero, yung lights niya year-round. Hindi kasi ako masyadong sa pag-Christmas, kasi syempre ang SM they have the budget. But yung city government of Cabanatuan, may budget rin. But ang gusto ko yung budget para year-round. Kung napapansin nyo ba yung ilaw, kahit hindi Christmas, bagay pa rin siya. Sa Plaza Rosero po. Oo, kaya pa rin. May certain parts lang, let's say yung Christmas tree, yung ganyan, na pang Christmas. But otherwise, pwede siyang buong taon nandun. Kasi yung Plaza Lucero, which is managed by the city government, yun talaga yung ginagawa. Talagang minimaintain talaga yun. Para kahit hindi Christmas, meron pa rin pang mga entertainment ng mga bata. Diba, bare months naman na, baka kahit hindi official pa, pero para sa amin yung message nyo sa ating mga taga-Cabanatuan, Christmas message na gano'n. Christmas message. Actually, sobrang aga pa. But advance, Merry Christmas sa lahat ng mga taga-Cabanatuan, actually buong Nueva Ecija. Itong mga panahon talaga na to, mas madami ka nakikita tao sa mall. Kanina, meron daw sa Palayan, mga tiga-Palayan naman, mga estudyante na sa SM City. So I think part siguro ng field trip nila. Kaya makikita mo talaga yung mga areas na pinupuntahan nila ay napaka talagang pang Christmas spirit na. At makikita nyo naman yung songs ngayon, per months na. Kaya nakakatuwa talaga na sineselebrate na yung Christmas early. I think it's such a Filipino thing na maaga pa lang sineselebrate mo. But that's the nice thing about it. Yun yung nagdi-differentiate talaga sa atin sa ibang mga bansa na ang Pilipino, basta nag-September, magtatayo na agad ng Christmas tree, which is such a nice thing. So, Merry Christmas and Happy New Year advance sa ating mga kababayan. Yes, thank you po. Salamat. Ma'am, kumusta yung rice mill natin? Tsaka yung ayos naman. Ang goal ng city is magkaroon ng 5. Meron tayong 2 na. So, ang usapan, gusto namin 5 para masustain yung buong Cabanatuan and even other municipalities and cities. Kasi pag 5 yun, doon na bibili talaga ng bigas yung mga tao, which is gonna be subsidized. yun. Sa Korea, okay naman, very productive. Nag-meeting kami kasama sila, Secretary Chu Laurel. And kasi may mga in-iron out pa, may nag-negotiate pa kung ano yung mga, kasi syempre tutulong rin dito, hindi lang naman ito Cabanatuan and
yung Kamico. It's also the Department of Agriculture, which means that si Secretary and ang pinaka-importante, our President, si Presidente Bongbong Marcos. Siya yung isa talaga sa mga nagpupush yun. Pwede ko malaman kayo kung saan kayo na pwede tayo dito yun? May dalawa ng pinagpipilian, but secret lang daw muna. Secret lang daw muna. Secret na. Secret lang. Pero yung maitutulong po nito sa ating mga kababayan dito, Ang trabaho talaga yun kasi. Ang Kamico kasi, it's not a company. It's a group of factories. It's a group of companies. So kung nagustuhan nila sa Kabanatuan, lahat sila maaaring magtayo sa Kabanatuan. And it's really jobs. Kasi yun nga kinikwento ko pag nagbabarangay ako. Pag nag-iikot ako, yung mga tricycle drivers, makikita mo 12 o'clock. Midnight, nandiyan pa. Bakit? Hindi pa sila nakakaboundary. But if you have a steady, stable job, like ito, kasi una, maging assembly lines, maging manufacturing plant, ibig sabihin nun, yung mga tricycle drivers natin, magkakaroon na ng steady income. Makakauwi na sila on time. And yun talaga yung goal ng city. Kasi nga, palaging mas maganda for me, ang tinutulong mo sa tao, kabuhayan. Yes, diba? Paano ka mabubuhay na kaya mong suportahan yung pamilya mo? And eto talaga for us, yung factory na gagawin na to, you're gonna give jobs, you're gonna bring jobs. Sa mga tiga Kabanatuan and even outside of Kabanatuan, pag lumaki na talaga siya. Kasi it's really thousands of jobs. And yun talaga yung priority din. ma'am, naku talagang ano na lang, ganito, opportunista yung media para sa pagkakataon na makapagtanong. Are you in or out sa 2025 elections, Naku ma'am? naman, never ako naging out. Kasi hindi totoo na umatras ako. In-explain ko actually yun na dun sa DWJJ, may mga minor imperfections. Yung una kasi, mali yung age ko, Ay, ganun. 41, 42, May kasi errors nakalagay pala. lang age. Ang dapat pala age mo nung panahon na tumakbo ka. Ang birthday ko ngayon, so medyo nakaka-confuse. So mali, may mga ganun eh. So I wanted it to be perfect para hindi na maging ma-filean, makasuhan. But wala, ganun pa rin. No Western's candidate pa rin ako. No Western's candidate pa rin ako kahit perfect filing na. Ganun talaga ang buhay. But, Tuloy daw po ba yung lantern dito? Yes, tuloy na tuloy. Tuloy na tuloy. Next year. Ang alam ko next year sila. Tuloy sila. Actually, hindi ko kasi nakakausap masyado. But alam ko may dalawa silang Una kasi parang gusto pa nga nila malapit sa SNA. So, but I think dun sa may Jollibee yata sa Subok. But I'm not sure. Kasi sila yung magde-decide. They don't, kasi, ang alam ko, they don't buy, they only rent. So, titingnan ko ano yung property. Pero exciting, di ba? Napaka-exciting. At yun nga, nga pala, yung Jollibee sa bayan, hindi yung pinasara namin yun. okay. Once and for all, ano nga po bang pangyari Ang dito? Jollibee sa bayan ay owned by Jollibee. So, ang business permit, binibigay yun normally start of the year. Ang validity nun hanggang end of the year. Ngayon, sila na yung nag-decide na may tatayo pa kasi ang alam ko dalawa pang Jollibee. Additional dalawa. So siguro, nag-decide sila na kumbaga sa iba-iba. Temporary din po muna. Kasi nga, syempre, actually, sa totoo lang, natutuwa nga ako dun sa balita na yun na kung ano-ano na naman sinasabi ng mga mema. Sabi ko, parang, ang tawag dito, yung number one, yung palengke natin, napakadaming naka-apply doon sa commercial. Napakalaki. Sa totoo lang, kulang na kulang. Ang nag-a-apply doon na coffee shop pa lang, 4. UCC, Coffee Bean, Tim Horton, saka Jayco. So, yung pa lang, kulang na sa space. Ang nag-a-apply doon na bangko, 3 bangko na. So, as much as gusto namin i-accommodate lahat ng store, medyo priority kasi doon yung nasa loob ng palengke, yung stalls talaga. Yun yung priority ng city. Hindi naman mall yun eh. Yes po. Kumbaga, it's really palengke. Pero sa labas, yun yung commercial areas lang, which is gonna be sa mga bangko, sa mga ano. But kita nyo naman, hindi naman ganun kalaki. So, mga bangko pa lang, ang laki na ng space na kailangan. So, kahit gusto namin lagyan doon ng sobrang daming fast food, I don't know kung kakayanin na ganun
ang space ka dahil. Nabalitaan din po namin, papasok din po yung Landers membership shopping din po sa Kabanatuan. Sinabi. Yung po pala yun. Yung Landers. Yung naghahanap po sila ng pwesto po. Yeah, doon nga, yung doon sila. Saka ang Landers kasi pala, they really need a big space. Kasi meron silang gasolinahan. Ganun pala Landers. Kasi nakikita ko lang yung Landers eh. So apparently ang Landers, pag meron kang Landers card, meron ka pang sa gasolinahan nila, discount. Ay, gano'n. Oo, parang meron pala. So nagpapakita po ito, ma'am, ng yung business environment sa Cabanatuan, ganun ka-friendly despite yung mga... Yeah, of course. Ang nakikita naman sa mga may business, ang Cabanatuan, ang business permit is e-signature. You don't even need to see me. Pati yung building permit is e-signature. As long as kompleto yung mga kailangan, yung mga requirements, ano yun, automatic na yun, hindi na dadaan sa akin. Instant. Oo. Kaya for me nga, kasi we're following rin ARTA. Yeah, okay. Diba? Basta kompleto ka. Kailangan lang kompleto. Yun yung kailangan mo. Para sa lahat naman ng business, basta kompleto, ina-assume na yun. Okay. Tapos after that, dun yun dun check nung accounting, ng ganyan. Andun yung presumption of regularity. Yes. Mga ganun. But you're assuming na when you submit, kompleto yan, it's totoo, factual. Kumbaga, lahat yun legitimate document. Okay, thank you. And yung sa sobrang dami ng business sa Cabanatuan, para isulat ko pa Kaya sa nga kamay ko yung sasalinan ko lahat ng business permit. Medyo, Kaya may medyo wala na. electronic na lahat. Yeah, kasi actually it's been electronic since 2019 or Before pandemic po, nag-start na Right po yung before. electronic Yeah, as in right before transactions. Oo, naka-automatic na ako na e-signature. Ngayon naman pati yung building permit is e-signature. Lahat. Hindi po kayo na-apektuhan sa mga ginagawa po ng kabilang kampo na as early as nang gumagawa po ng mga negative na reports? Sa akin naman kasi, ang sabi ko nga, kung may proyekto ka, may makikwento ka, maninira ka lang naman kung wala kang makwento. So, for me, nasa kanila na yun. Hindi naman ako na-affect kasi hindi ko naman pinapanood eh. Hindi ko pinapanood yung... Busy sa trabaho. Sa totoo lang, kasi nga sobrang busy. Tinatanong nga ako palagi, pinapanood ko yung Facebook. Sabi ko, wala naman akong time. Wala akong time na panoorin yung Facebook. Hindi lahat pakinggan ang sasabihin. Yung rekomendo na lang doon sa sinasabi na lalaya na raw ang Cabanatuan. Ay, nako, nasa kanila na yun. Nasa tiga-Cabanatuan naman yan. Kung feeling ba ng mga tiga-Cabanatuan, nakakulong ba Di ba sabi ng mga artista, malaya na Cabanatuan nung may concert? Malaya na Cabanatuan. So ngayon, at this point in time, malaya. Basta, well, depende naman of course sa tao yan. Depende on what kind of leader they want. Depends on what kind of projects they want. I mean, makikita naman yung mga projects namin. You can see it, mga eskwelahan, we do schools, highways, lahat yan mga projects na pangmatagalan. And of course, we also do covered court, but that's not our only project. Diba? Kasi covered court is just a fraction ng buong project ng city government at ni Congresswoman Ria. Because ang point nga nito, ang sinasabi ko nga, kailangan mo ng daan, kailangan mo ng infrastructure. Long term. Kasi let's say Jollibee, sino bang pupunta ng Jollibee na nasa gitna ng bukid? Kailangan mo ng daan para pumunta ng Jollibee. And yun talaga yung progress ng Cabanatuan. Kasi kung madami kang daan, ibig sabihin pupuntahan ka ng mga negosyo. Tsaka po yung PJJ, napakalaki ng improvement talaga. Yeah. And that's one of the reasons why we were chosen by Kamiko, yung sa Korean. Kasi isa sa mga requirements nila yon, because we're gonna be delivering, kung makita niyo yung pictures ni Papa, yung mga products nila, it's not small. Malalaki, may mga tractor, may mga ganyan. If pangit yung infrastructure, Tertiary how hospital can they din natin ito. deliver? They're gonna be delivering sa buong Pilipinas and eventually sa abroad. They're gonna export it to it. So, kung hindi maganda yung daan mo, yung infrastructure, hindi ka, di ba palabas pa lang, hirap ka na. Yun talaga yun. Una yun, infrastructure, yun nga, mga roads, schools, hospitals, isa yun talaga sa mga requirements nila. And buong Pilipinas, they went around.
Tapos nang namili ng top 3, isa yung Cabanatuan doon, and then finally yung Cabanatuan yung pinili. And congratulations po. You are awarded Top 6 Best Mayor in the whole Philippines. Salamat po sino Congratulations. Thank you. Salamat. Congrats po. Best Mayor namin yan. Thank you. Thank you po.